isa na din namang success story ang ating bibigyan daan sa pamamagitan nitong mga balita sa Go Agri Plus. Sa balita, idinaos ng National Irrigation Administration, yan po sa Administrators Conference Room noong October 9, 2025, ang ceremonial signing ng Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng National Irrigation Administration. Jobel, no? At ang kasama nila ay ang Galing Pook Foundation Incorporated na pinangunahan ni NIA Administrator Engineer Eduardo Edigalian at ang Galing Pook Executive Director na si Jay Carrizo. Layunin ng nasabing kasunduan na tukuyin ang mga Irrigators Association at local government units na maaring magpatupad ng best practices sa pamamahala ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman at kooperasyon. Itinakda nito ang direksyon para sa pinagsamang pagsisikap sa capacity building, adaptive farming at supply chain development. Ito ay naglalayong bigyang kapangyarihan ang mga lokal na pinuno ng pamahalaan upang mahusay na i-manage ang mga sistema ng irigasyon sa ating bansa. Sa ibang balita pa, tapat sa pangako, mga kababayan, na paglingkuran ang mga Pilipinong magsasaka sa pamamagitan ng mahusay na serbisyong patubig, at ito po ay opisyal nang inilunsad ng National Irrigation Administration o NIA ang pambansang kampanya para sa transparency na may temang high o ang tinatawag nila ay right project, right price, right quality. Ito ay ginanap na makalawa lamang sa lahat ng social media platform ng ahensya. At ngayon ay dinadagdag dito sa palatuntunang ito, Go Agri Plus ngayong Sabado. Isinagawa ito ng sabay-sabay sa National Irrigation Administration sa Central Office at ng mga field offices sa buong bansa bilang pagpapakita ng matatag na dedikasyon ng ahensya sa transparency, accountability at integridad sa lahat ng operasyon nito. Sa pamamagitan ng pagtiyak ng bawat proyekto sa irigasyon ay pinatutupad ng may tamang pamantayan, tamang halaga at tamang resulta. Patuloy na tinutupad ng National Irrigation Administration ang misyon nitong maghatid ng maasahang serbisyong patubig para sa mga bagong bayaning magsasaka. Sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan, nagpapatupad ang National Irrigation Administration ng mga reforma at digital systems upang matiyak na bawat proyekto ay tunay na mahusay at magagamit ng tama sa mga magsasaka, at ito ay ang nagsisilbing garantiya na bawat piso sa kaban ng bayan ay maayos na ginagamit at maiangat na pinagkagastusan para sa kaunlaran ng ating bansa. Higit pa sa pagtatayo ng mga sistema ng irigasyon, ang National Irrigation Administration ay nagtatayo ng tiwala, nagpapalakas sa mga magsasaka at nagsisiguro ng maunlad na kinabukasan para sa irigasyong agrikultura ng Pilipinas. Yan po, samot-saring mga ating impormasyon at mga balita mula sa National Irrigation Administration. Sa ilang saglit, ang aking makakausap ay ang national winner ng isang contest at pagbibigay ng award sa naging magaling, mahusay, successful na irrigator farmers o farmers irrigators association dito sa ating bansa. Sa ilang saglit po 'yan. Inaayos lang po ang ating communication link dahil ang aking pong makakausap ay manggagaling pa dyan po sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya dadalhin ko naman kayo matapos sa Palawan sa another P, Tata Rolly, sa Pangasinan naman. Mga farmer irrigators, masantos sa kabuasan na si kayo namin na imbagabigat yung amin na po. Mga taga nariyan po sa lalawigan ng Pangasinan. Ang tabayanan po ninyo ang aking panayam kay Chairman Joel Botardo ng SWAL Camagsese Irrigators Association Incorporated. Okay, samantala, ito po ang naging background niyan. Yung pong katangiang pinangahawakan ng SWAL Camagsese Farmers Irrigators Association Incorporated mula sa
Kamagsingalan, bayan ng Sual, probinsya ng Pangasinan tungo sa yung kanilang kaginhawaan ng kanilang asosasyon simula noong maitatag ito hanggang sa kasalukuyan. Ang Sual Kamagsese Farmers Irrigators Association Incorporated mula sa Pangasinan ay 3 beses na nagwagi bilang Most Outstanding Irrigators Association sa ilalim ng Communal Irrigation System region-wide. At pinaranglangan din ito ng mga nakaraang taon na nakamit ang ika-4 na pwesto sa 2023 Communal Irrigation System category sa buong bansa. Sa pamamagitan ng kanilang napanalunan ay naging daan ito upang sila ay makabili ng isang bagong harvester na magagamit nila sa kanilang pag-ani ng malaking matutulong sa kabawasan ng kanilang farming expenses na mapupunta pa sa kanilang pag-aani. Ayon kay Chairman Joel Botardo, dyan po sa Sual Kamagsese Irrigators Association, isa itong patunay na sa maayos na komunikasyon at pagkakaisa ng bawat miyembro tungo sa kaginhawaan at iisang hangarin na matagumpay ang bawat isa sa kanilang hangarin na tumaas ang antas ng pamumuhay. Dadalhin ko po kayo sa Sual, Pangasinan, sa Sual Kamagsese Irrigators Association Incorporated. Chairman Joel Botardo. Naimbagabigat, Chairman. Magandang umaga po. Kumusta po kayo riyan? Magandang umaga din po, Sir Kiko. Salamat sa pagpapaunlaklong ng panayam na ito. Bumati ka ng kahit Ilocano o Pangasinan sa mga nakikinig nationwide at worldwide dito sa program Go Agri Plus. Go ahead. Magandang umaga po sa ating lahat, sa buong bansa po ng ating bansa, at lalong-lalo na po sa aking mga kasama officers po sa Sual Kamagsese Irrigators Association, ganoon din po sa aming mga kasamaan na magsasaka po. Ito rin po, Sir Kiko. Bob, pakibanggit mo nga sa ating mga tagapakinig, kayo ay award-winning na Irrigators Association. Anong sikreto ng inyong samahan? Bakit kayo ay nanalo na sa region, nanalo pa rito sa national contest na ito ng paramihan ng ani at saka yung pagiging successful ng mga miyembro ng inyong asosasyon? Go ahead. Okay po, Sir. Salamat po. Siguro po, Sir, una po sa lahat, dahil po tayo ang pinili nila na maging officers sa ating association. Siguro po kaming mga officers po dito sa Sual Kamagsese Irrigators Association ay talagang nagtatrabaho po. Nagtatrabaho po kami para maipakita po namin sa aming mga kasamaan na members na ang officers hindi lang po diyan lang sa opisina kundi magtrabaho para mapaunlad po ang ating association po. Gaano ba, Chairman, maputol kita, gaano ba kalaki ang isinasaka nyo na pataniman ng palay diyan sa Sual, Pangasinan? Dito po sa amin po, Sir, is ang pinapatubigan po namin is 422 hectares po. Lahat po. Malawak din, ano? At ilang miyembro? Ilan ng miyembro ninyo sa asosasyon? Almost 500 members po kami lahat po dito po, Sir, sa Sual Kamagsese. 500 members pero 400 plus na hectares ang inyong sinasaka. Yan ay para sa palay lamang, Chairman Joel? Opo, Sir, para sa palay po lang po, Sir. Ilang beses kayo magtanim ng palay? Wheat season. Bali, po, Sir, dito, wheat season, dry season. Natataniman po lahat yung 422 hectares. Pero pag third cropping po, Sir, ang natataniman lang po mga 120 hectares to 150 hectares, Sir. Mabuti at merong adjustment pala no pagka sa third cropping. Bakit ano bang dahilan at ang third cropping ay mukhang binabawasan nyo? Ano bang dahilan niyan? Yung may sistema para parang pagpapahinga nyo muna sa lupa, ganun ba 'yon? Tama ba, Mr. Joel? Hindi po, Sir. Hindi po, Sir. Ganito po, Sir. Ang nangyayari pag third cropping po,
Parang kakaunti na po yung tubig Ibig na sabihin, mapupunta sa mga main canal po namin, sir. Kaya nag-adjust po kami. Kinokontrol ninyo. Siya nga pala, nabalitaan Kinokontrol po ko, namin, sir. Chairman, siya nga pala, nabalitaan ko na yung inyong samahan, ang SWAL Camagsese Irrigators Association Incorporated ay awardee, mukhang dito sa National Award. At naging milyonaryo pala kayo. Ano yan? May ibig sabihin ay yung award ninyo merong the premyo na more than 1 million. Anong ginawa nung inyong association diyan sa inyong natanggap na premyo? Ang premium po namin is 1.3 million po, sir. Ang napag-usapan po namin na officers, ano namin sa harvester po. Bumili kami ng bagong harvester po, sir. Ang presyo po ng bagong harvester, 1.570, sir. Dinagdagan po namin po yung 1.3, kaya ikas po namin yung bagong harvester po namin, sir. At yun ngayon ang ginagamit ninyo diyan sa harvest season na ngayon, no? Nag-harvest na kayo. Tama ba? Opo, sir. Actually po, patapos halos 80% na po yung po na harvest na po, sir. Kunti na lang po yung natitira. Mabuti naman at mabilis pa lang nakakatulong sa inyo ang harvester na yan na inyong napanalunan. Anong masasabi nyo sa suporta na ibinigay sa inyo ng National Irrigation Administration, the Chairman Joel Botardo? Una-una po, sir, nagpapasalamat kami sa NIA, National Irrigation Administration po. Una-una po kay Administrator Edie Gillian po, sir. Salamat po. At hindi nyo po kami pinapabayaan sa aming asosasyon. Wala po kayong sawang tumulong po sa amin. Lalong-lalo na po nung nasira po yung dam namin. Bali 2 beses po na nasira yung dam namin. Sandyan po kayo. Lagi na tumutulong po sa amin para maayos po yung dam at para po makapagtanim kami ng maayos po. Kung hindi, wala po yung niya na sumusuporta po sa amin, sigurado po lalo kaming naghihirap na magsaka po dito. Dahil nung sir, nung hindi pa naayos yung dam, talagang unti lang po yung pumapasok sa amin kanal po namin, sir. Kaya maraming kami pong mga SWAL Camagsese po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat sa National Irrigation Administration po, sir. Palagay ko narinig ng mga taga-National Irrigation Administration ang inyong pagpapasalamat. Bigyan nyo nga ng tip ang ating mga kababayan, mga kaibigan na lalong-lalo ng mga magsasaka ngayon na merong katulad ng association. Nabanggit nyo na kanina ang inyong initial na papaano naging successful ang inyong Irrigators Association. Anong mga tip na pwede nyong ibigay sa mga meron ding asosasyon ng mga magsasaka na katulad nyo para maging maunlad sa kanila, maging maswerte, mas lalong nadami pa ang kanilang kita dahil sa kanilang paghanap buhay, pagiging masipag. Go ahead, Mr. Joel Botardo. Sige po, sir. Tapos lahat. Yun nga po, dapat po ipakita po natin yung pagtatrabaho po. At sa operation po, sir, dapat po dyan po tayo sumusubaybay sa ating mga members para kung ano po gawin nila at ituro po natin po sila ng tama para maging maayos po yung pagtatanim po natin, sir. At sir, hindi lang po kami ang officer na sa SWAL Camagsese, kundi andyan din po yung Municipal Agriculture Office po na laging tumutulong po sa amin at pinapangunahan po ng aming head po ng Municipal Agriculture po na si Ma'am Flor Guanson po, sir. Yan po, hindi po kami nila pinapabayaan, sir. Andiyan po sila lagi. Kaya bukod
sa tinuturuan kami ng maganda. Kaya yun sir, na gagawa namin na lahat yung mga na tuturo nila para maging successful yung mga po namin sir. Alright. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa panayam na ito at meron ka bang babatiin muli na mga kasamahan mo dyan? Go ahead. Habang nakikinig, nakamonitor ngayon, I understand. Nakamonitor, nasabi mo na nakamonitor ang inyong mga kasamahan dyan sa Sual Camagsese Farmer Irrigators Association Incorporated. Go ahead, Chairman Joel Botardo. Nagpapasalamat po ako. Unang-una po sa aming mayor po. Mayor Dong Kalugay, andyan din po palagi sa amin na tumutulong po sa Municipal Agriculture Office po. Binapangunahan po ni Ma'am Flor Guanson po sa yung mga kasama niya po, yung mga kasamahan ko po sa aming asosasyon. Ang aking Vice Chairman po, si Rinaldo Idrosilan. At ganun din po yung mga siyam na board of director ko po, sir. At sa aming mga members po, maraming salamat po, sir. Yun lamang po. Thank you! Diyos Agina, Apo. Maraming salamat. Salamat na malbalag dyan sa inyong lugar at ingat din po kayo. Sana po ay mas ma-unload pa ang pagsasakay nyo dyan sa Sual Camagsese Irrigators Association Incorporated. Magandang umaga po and God bless. Yan po si Chairman Joel Botardo mula sa lalawigan ng Pangasinan. Okay na, Engineer Joel. Thank you. Siya po ang chairman ng Sual Camagsese Irrigators Association Incorporated. Yan po, kailangan ngang kanilang pinangahawakan yung pong Sual Camagsese Farmers Irrigators Association Incorporated mula dyan sa Camagsinggalan, bayan ng Sual, dyan po sa lalawigan ng Pangasinan. Yan pong Sual Camagsese Farmer Irrigators Association Incorporated mula ay 3 beses na nagwagi bilang Most Outstanding Irrigators Association sa ilalim ng Communal Irrigator o Irrigation System, region-wide and nationwide. Pero abay, kami po ay nagpapaalam na muli. Salamat po sa inyong pakikinig at pagkakasubaybay nitong Go Agri Plus dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much sa Tata Rolly, Batang-Bata Bumatayo, and Drezel Namyong, Indira Jobel Lustre, sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ito po ang inyong lingkod, Francis Kiko Flores. To God be the glory. Yan po kayo. Balita'y masarap para